Baka may date pa to si Virgilio. Nagmamadali na. Okay, so it's already 7:03. So, pwede na tayong mag-start. Naririnig naman ako, no? Paki-approve emoji kung naririnig ako. Ayun, naririnig. Tapos, lang ha. Papa-admit pa. Okay. Sige po, saglit lang. Pasuyo ako sa ating screenshot, ha. Mag-screenshot mamaya para sa ating sa ating documentation. Kasi medyo gumamit kasi ako ng entire screen na presentation. Kasi magso-solve tayo ngayon. Okay, so let us start. So, konti lang tayo ngayon, parang 30 plus lang, almost 40 lang ang umattend ngayon. Okay, so this is a third, na yata natin, no? Third session for our pre-calculus. So, we will continue about the conics. So, we discussed already about the circle and we have problems involving the equation of a circle para paano makuha yung equation ng circle. Second one is the one of the four conics or conic sections is parabola. So circle, parabola, ellipse, and hyperbola. So we will discuss about parabola, class. Ang importante dito, class, dun sa ating word problem, ha. First part dito is more on definition tayo para alam natin kung ano yung pinag-uusapan pagdating natin sa calculations. Madali lang to, mabilis lang siya intindihin yung parabola, basta makinig lang maayos sa mga terminologies. Okay. So ako na lang magbabasa siguro kasi para mabilis tayo tapos matapos natin yung yung ating lesson for tonight, which is about parabola, kasi may dalawang example tayo para sa dito sa problems involving parabola. Okay? So, what is a parabola, class? A parabola is a set of points on the coordinate plane that are of equal distance from a fixed point and a fixed line. Okay? So, the fixed point is called the focus, or kung dalawa yan, foci of the parabola, and the fixed line is called the directrix. Okay? So, ano ang mga binanggit dyan? We have the focus. Okay, fixed point daw yan. And the fixed line, which is what we call the directrix. Okay? So focus is the fixed point and directrix is the fixed line. Okay. Mamaya maintindihan nyo kung ano yung focus at saka directrix pag naggawa tayo, nag-graph tayo ng isang parabola. May dalawa akong example dito, or kung kaya pa sa pangatlo, tatlong example tayo. Okay, yan. So, sa given dyan, ito yung example natin. Mag-ano nga ako ng pencil. Okay. And so, this is the focus of the parabola. And this one, sa baba, yung line. Di ba, ang focus is a fixed point. So, iba yung point sa line. Kasi, ang point, may coordinates lang niya na x and y axis. Pero ang line is a line. Di ba? It's either distinct direction, left and right, or up and down, pag linya yan, or line. So the line connecting two points of parabola and passing through the focus is called the latus rectum. Okay? So the axis of symmetry is the line which divides the parabola into two equal parts and passes through the vertex and focus. Okay? O, maintindihan ko na medyo hindi pa yan magiging familiar mamaya. Pero mamaya pag nag-drawing na tayo, malalaman nyo, ito pala si focus, ito pala yung directrix, ito pala ang latus rectum, ito pala yung axis of symmetry. So, apat na yan ang mga terminologies, no? We have the focus, a fixed point, the directrix, a fixed line, latus rectum, which is a line connecting two points of the parabola passing through the focus. Okay? So, dito yan, no? Ito yung latus rectum. For example, itong point na to, papunta sa point na to. Yan yung latus rectum. Okay? Dumaan sa focus. Kung line yan, na dito, from a point of parabola, papunta dito,
Diba? Line din yun eh. Yung pupunta dito, itong line na to. Yan. Pero hindi siya dumaan sa focus. Hindi siya matatawag na latus rectum, ha? Ang latus rectum ay isang linya na dumaan sa focus. So, dito yung banda. From this point ng parabola, dumaan siya sa focus, itong gitna na point, papunta dito sa kabila. Okay? So, the axis of symmetry naman is a line which divides the parabola into two equal parts. So, hinati niya. So, ito yung axis of symmetry kasi hinati niya yung parabola into two equal parts. Ang directrix ang directrix is nasa labas ng parabola. Ha? Nasa labas siya ng parabola. Ang axis of symmetry naman ay humati sa parabola into two equal parts. Yan. John Mar Agsiwang. Hey, kaya lang. Pumasok to si John Mar Agsiwang. Kaya lang kasa. Nasend ko ba yung ano? Janmar Agsiwang. Janmar. Agsiwang. Hello, Agsiwang. Janmar. Pati sumasagot si Janmar. Janmar Agsiwang, paano ka nakapasok dito? Bakit may link ka ng online class namin? Estudyante kita sa ALSA. Janmar Agsiwang, sumagot ka. Naririnig ba ako, class? Mag-approve emoji nga. Naririnig naman pala ako. Bakit nakapasok to si Janmar? Ayun, lumabas na. Sino kaya nagbigay ng link nun? Hindi ko naman, estudyante ko yun sa ALS, ba't nakapasok dito? Okay. Okay, let us continue. Okay, so parabola is a U-shaped curve that is also symmetrical. What do you mean by symmetrical, class? Ibig sabihin symmetrical, yung kumbaga parang nanalamin ka, ganun yung parabola. Okay lang. Okay. So, symmetrical yan. Kumbaga, salamin. So, for example, nahati siya sa axis of symmetry. Yung layo ng mga bawat points sa parabola ay pareho. Kasi nga parang nanalamin ka lang eh. No? Diba? Kung nanalamin ka, kung ano yung hitsura mo, ganun din talaga makikita sa salamin. Diba? Hindi naman pwede na nanalamin si Joven, ang nakita niya sa salamin ay si Gerald Anderson. No? Siyempre, ang nakita ni Joven, yung sarili niya. Hindi si Gerald Anderson. Yun yung symmetry, yun yung ibig sabihin ng symmetrical, class. Kung ano yung nakita mo, ganon din doon. 'Di ba? Symmetrical ang tawag. Symmetrical ang tawag doon. Okay? Now, it can also be either the maximum point or minimum point of vertex. Vertex is the turning point of the parabola. Siya yung turning point. Ibig sabihin yun, siya yung nag-aano kung nasa pinakamababa ba yung parabola or nasa mataas yung na point yung parabola. Okay? So for example, dito vertex na to, ito yung vertex natin. Bakit may nagre-raisehan? O mamaya na yung tanong. Kasi ang importante dito yung pinaka-solution. Okay. So mamaya na magtanong, ha. So vertex is the turning point of the parabola. So for example, itong nakapula dito, ito yung tinatawag natin na vertex. So kung itong pagbasihan natin, nasa minimum point siya. Bakit minimum point? Nasa pinakamababa eh. Kasi opens downward. Ayan opens upward. Pag opens downward naman yan, pag ganon, so yung vertex is nasa maximum point. Nasa taas siya. Diba? Nasa taas yung vertex natin. Okay. Focus is a point in the interior of the parabola. Nabanggitan natin yan. Ito yung fixed point natin. Directrix is a line outside the parabola and is the same distance from the vertex with the focus. Tandaan natin, class, na ang focus at directrix ay same ang layo from the vertex.
Okay? Ibig sabihin nun, class, for example, itong focus natin, gaano kalayo ang focus at ang vertex, class? Tingnan niyo mabuti. Gaano kalayo? Ilang unit? Ilang unit? Ito yung vertex natin, oh. Ito yung vertex. Tapos ito yung focus natin. Ilang unit? Ito. Ilang unit or ilang guhit lang ba? Bawat guhit dyan, bawat ano, one unit yan. O, tampos. 1 po, sir. Ha? 1 lang po. Okay, di ba isa lang, ayun, no? From this vertex so pantong focus, 1 unit lang ang layo. Ibig sabihin, yung directrix, 1 din pababa, oh. Ayan, oh. So, si focus pataas, kasi upward ang parabola natin, at yung pababa naman is 1 lang din. Ganon ang connection ng focus at saka ng directrix. Di ba? Si focus is a fixed line, at si directrix is, focus is the fixed point and the directrix is the fixed line. Pero parehas lang sila or same lang ang distance nila from the vertex. So kung ang vertex andito, kung ang focus ay 3, 1, 2, 3, andito yung focus mo, yung directrix mo, class, magbilang ka din sa baba, 1, 2, 3. Andito naman yung line ng directrix mo. Ang directrix is a line. So, gagawa ka ng linya dito sa pangatlo, pababa. Okay? Kasi same sila ng layo ang focus at yung directrix from the vertex. Galing sa vertex, ha? So, kung vertex ay andito, so, bilang ka ng 5. O, 5 din ang bibilang mo pababa para naman sa directrix mo. Okay? So, ganun yung connection nila. Yan. You know, same distance from the vertex with the focus. Axis of symmetry. Axis of symmetry divides the parabola into 2 equal parts. Nabanggit na yan kanina. And passes through the focus. Dadaanan si focus and vertex, syempre. Kasi yung vertex, yung, kumbaga parang sentro yung vertex natin, di ba? And is perpendicular to the directrix. What do you mean by perpendicular? Sino nakalala na, anong ibig sabihin ng perpendicular, class? Sinong nakalala? Nabanggit na natin yan ng nakaraan. Yes, Pail din. Pail din. Ano yun? Okay. So, diba? 90 degree. May mabubuo kang 90 degree angle. Pansinin nyo, ito yung axis of symmetry natin, itong red. Ito namang black is the directrix. Diba? May 90 degree angle na mabubuo dito. Pag when you say 90 degree angle, yung parang makabuo ka ng box. Ito. 90 degrees ang nabubuo dyan. So, perpendicular siya sa directrix, yung axis of symmetry. Now, the latus rectum is the segment parallel to the directrix and contains the focus. Di ba sabi nga kanina, nabanggit ko na kanina, yung latus rectum is parallel. Ito yung parallel. Hindi magtatagpo sila sa directrix at dumadaan siya sa focus. Ayun, dinaanan niya. Yan yung latus rectum, class. Okay? So, yung latus rectum, class, for example, ilan ba to? Gaano ba kalayo to? From one point dito sa kanan, papunta dito sa kaliwa. Focus daw. Yan, focus. Focus nasa interior ng parabola. Nasa loob. Yung directrix nasa labas. Nasa labas yung directrix. Yung latus rectum naman ay nasa loob din ng parabola. Dumaan siya from one point to another point of the parabola. Tapos dumaan sa focus. Ayan, no? So for example, class, ang ating latus rectum ay 4 units. So tigda dalawa yun. 2 units, focus to the right or focus to the left. Tig 2 units yun kasi 4 ang pangkalahatan. Kung pa up and down naman yan, 2 units up, 2 units down from the focus. Yun yung latus rectum. So kung ang haba ng latus rectum mo, ito ay 10, tigli 5 yun. So, 5 pa kanan, 5 pa kaliwa, or 5 pa ataas, 5 pa baba. Depende yun sa kung saan yung parabola natin papunta. Okay? Equation of the parabola. So, the general form, the equation of the parabola is that the second degree polynomial in 2 variables, that is ax squared plus dx plus ey plus f is equal to 0, or ay squared plus dx plus ey plus f is equal to 0,
where A, D, E, and F are elements of real numbers. So, mamaya malalaman mo kung anong epekto kapag x square ang ating x, ang ating in-square. Kasi isa lang dapat ang may square dyan. Ha? It's either x square or di kaya y square class. Sa parabola, hindi pa pwedeng x square plus y square, ha? Circle na yon, yung una nating topic. Sa parabola, isa lang ang may second degree exponent or variable. It's either si x, to, or di kaya si y. Okay? Mamaya malalaman nyo kung anong connection yan. Ayan. So, examples of parabolas with their equation. X squared minus 8y is equal to 0. So, if the equation of the parabola in the form of ax squared plus dx plus ey plus f is equal to 0, then the parabola is either opens upward or downward. Okay? Upward or downward kapag x ang ginamit. Ha, ito na yung sinasabi ko. Kapag x ang ginamit, it's either upward or downward. Pag upward, pag negative, pag downward naman is pag positive dito. Okay? Kailang ha. Edit lang kasi may tinignan na ako dito. Okay. So yan. Tapos kapag si y naman ang ginamit class, si y ang in-square, kanina x yon. It's either open upward or downward. Upward siya kapag negative yung ating y or pag positive yan, downward. Pag si y naman ang ginamit, it's either left or right. To the right siya kapag negative, to the left siya pag positive ang ating x. Si partner yan klase, y at saka x. So, tingnan mo, pansinin nyo. Si x, in-square, si y, hindi. Diba? Si y ang in-square, si x ang hindi. Ganon yon. So, kung si y ang in-square, si x ang hindi, it's either to the left or to the right. Paano malaman kung right? Kapag ang x natin, ang numerical coefficient ng x is negative, pag ang numerical coefficient naman ay positive, positive 4, ay to the left naman siya. Okay? Yan. Dito tayo sa parabolas with the vertex at the origin. So the standard form of the equation of the parabola with vertex at the origin is given by, so when you say origin ha, 0, 0. Pansinin nyo yung ito. Pag meron tayong Cartesian plane, itong origin natin dito, 0, 0 ang yan. 0 yung coordinate ng x, 0 yung coordinate ng y. Pag origin ang tinutukoy. Okay? So, dalawa lang ang ating equation, standard form. Kanina, hindi yun standard form. General form yun. Pag standard form ang pinag-uusapan, we have x squared is equal to 4py and y squared is equal to 4px. Diba? Dinagdagan lang ng 4p. Okay? Ano ba yung 4p class? 4p is the length of the latus rectum. Yung sinabi ko kanina, kung gaano kahaba yung latus rectum mo. And p is the distance of the vertex from the directrix and from the focus. Yung layo nun. Okay? Malalaman nyo ha. 4p is the distance of the latus rectum. Ang distance naman ng directrix is the p based sa ating equation. Tingnan mabuti. Example, dito na tayo. Maganda dito ipapakita natin ha. Kaya magagamit ako ng pen tab. Ay, patay. Hulog. Saglit lang. Then, it is a method of inquiry in many different academic. Yes, Alexa, is there any concern? Teka lang, class. Saglit lang ha. Bakit Okay. Hello, sir. Pwede po ba makipag-ano muna? Nagkagulo po dito sa may bahay eh. Hindi na po ako makakabalik muna. Walang problema, walang problema. Pasensya na po, sir. Nagkagulo po kasi. Awat lang po ako. Sige.
Teka lang kasi. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Yung mga nasa work, okay lang po ha. Okay lang po. Okay lang kung makinig kayo. Sige. Again, qualitative research class employed in very different academic disciplines, making use of themes, describe certain phenomenon, process, story, case, culture, among others. Okay? In short, if the data are more on responses, words, observations, and anecdotes, the research is qualitative. Okay? Yan kasi yung kaibahan ng quantitative at saka qualitative. So, yun. Again, yung mga nasa work, or ano yung mga ginagawa nila, basta okay lang po, kung makikinig lang po kayo, okay lang po sa akin. Teka lang basta, sudip lang. Okay lang po. Kasi yung iba na nag-erase na May nagsisend ba ng mga link sa ano? Sa ibang GC? Class? Wala po. As long as basta sa activity na papasok kayo. Okay, next po tayo, class. Yan. Here are the following differences. Yung pagkakaiba. Kung ano yung meron sa qualitative and quantitative. Hello. Narinig ba ako? Objectives, main data. Hello? Kung ano yung Opo. May kaklase ba kayong Richard Tamundong? Yes, Sa sir. St. Maurice. Sa St. Maurice. St. Maurice ba siya? Yes, sir. Ha? Opo. Anong section? Anong section? Ayun, St. Boris po siya sa ano. then main idea about the spectrum. Okay. Opo. Then quantitative about numbers. Yan. Then research. Yes, sir. Lang. Richard. Research tools. Ayan na Richard. Sa kanina. Sir. Observation. Anong section mo? St. Maurice, sir. Okay kasi nalilito ako kasi yung bagong ano natin, nagulat ako. Yung bagong ALS focal person natin is Richard Tamundong din yung apelyido. Ayun, nakita ko na mukha. Pakita nga ulit, Richard. Parehas kayo ng pangalan. Sigo, wala ba't pumasok si Sir dito? May nagsisend ba ng ibang link? Kanina din pumasok din si Agsiwang. Estudyante ko yun sa ALS. Nagulat ako. Kaya tinanggal ko yun. Wala, baka na ano lang si Sir. Naku, Richard, head ka pa naman ng ALS namin. Tapos pumasok ka dito. Nagulat nga ako rin. Kinabahan ako kasi sabi ko, baka na ano lang na dito, na ligaw lang, kumbaga, nakakahiya. Okay, sige. At least napanutayan natin na ano. Kaya tinanong ko yung kaklase mo, may Richard Tamundong ba na ano? Ikaw talaga, Richard, pinakaba mo ako eh. Sige po, sir. Sige po. Sige. St. Maurice ka, no? Opo, sir. Sige. Sige, tuloy natin. Kasi may nakapasok din na iba kanina. Okay, so dito na tayo sa ano, class. Dito na tayo sa solution natin. Ito napakaganda nito pag natutukan nyo. Hindi ko alam kung sir, ikaw lang mag-i-enjoy dyan kasi teacher ka. Hindi. Ganito, mapapakita kasi natin yung bibilangin natin para nakaka-enjoy siya. Kumbaga, tingnan mabuti kung mag-i-enjoy ba kayo o hindi. Kaya lang hasan ni pentab ko. Okay. So for example, determine the opening, the focus, the axis of symmetry, directrix, length, and the coordinates of the latus rectum of the parabola with equations. Okay, with equation. X squared is equal to 4y. Okay? So x squared is equal to 4y. Now, so, first step, class, aalamin natin kung saan ba mag-o-opens yung parabola. It's either opens upward or downward.
pagtingin nyo sa equation, ito yung equation natin. Ay, nako, pencil tayo, pencil. Hindi laser. Pen. Ayan. So, ito yung equation natin, class, ha? Ala, ito na naman yung problema ko sa ano. Ito yung equation natin, class, ha? X square is equal to 4y. Sa tingin nyo, x square, ha? X square. So, ano ang ating posibilidad ng ating ano? Is it opens upward or downward? Class, opens upward, upward, downward, or left, right? X square ang kanyang in square. Kaya lang. Ilang ha? Hindi ko nakita yung nag-raisean. Yes, Jude. Upward, downward, o left, right? Yun yung muna ang unang tanong. Ha? Upward, downward. Okay. So, mapapansin mo na upward or downward muna. Bakit upward, downward? Kasi si X ang in-square. Kapag si Y ang in-square, class, left or right yan. Ha, yun ang tandaan. Dahil si X square ang in-square, si X ang in-square, it's either upward or downward. So, paano na natin malalaman na upward or upward ba or downward ba? Mamaya malalaman natin. Okay? Malalaman natin kung upward or downward ba siya. Kasi i-drawing natin siya eh. I-drawing natin siya. Pero malamang dahil 4y yan, ano yan? Upward o downward? Ayan, 4y, positive. Ayan. 4y. Is it upward or downward? Yes, ano, Asnar? Asnar? Marriage? Upward. Okay, upward yan. Okay, mamaya makikita na upward yan, ha? So, una natin gagawin, class, let us first have the 4P. Okay? Ang 4P natin dyan is yung dito. Di ba? Kasi ang formula natin sa standard form, x square is equal to 4py. So, 4p. That is the length of the latus rectum. So, ang length of latus rectum natin is equal to 4. Diba? Kasi 4p yan eh. And 4p. So, yung length ng ating latus rectum is equal to 4. Ito yan, dahil ganyan, 4p. Okay? Tapos, yung length naman ng focus at saka ng directrix from the vertex is makukuha natin sa pamamagitan ng p. Okay? So, kung 4p is equal to 4, p is equal to 1. O, yan yung una mong titingnan, ha? Length ng latus rectum, which is 4. Tapos, 4p, and 4p is equal to 4. Kasi ang formula nga natin kanina, standard form is x square is equal to 4py. Ano ba ang 4p? Yung katabi ng y. 4 lang, di ba? Kaya 4p is equal to 4. Paano naman makuha yung p? 4p is equal to 4. Divide mo lang ng 4 yung kaliwa. Divide mo lang yung 4 ng kanan para cancel yan. P na lang yung natira. So, 4 divided by 4 is equal to 1. Kaya yung P mo is equal to 1. Now, gagamitin natin yan, class. Gagamitin natin yan sa graph ng ating parabola. Ayan. Ito na. Nakita nyo ba yung ano? Teka lang. Ayan. So, una, vertex. Okay? So, paano makukuha natin yung vertex? So sabi dito, itong topic natin is the standard form of the vertex of the parabola at vertex at the origin. So ano ang vertex natin, class? Kung origin ang pinag-uusapan. Ano ang vertex? Raisan. Oh, hindi nag-raisan. Hindi nag-raisan. Okay, Ira.
0, 0, sir. 0, 0 ha. So, bakit vertex na ay 0, 0? Dahil nasa origin. Balikan natin. Ayo. Find the opening of the parabola, the opening focus axis and so on. If the parabola with equation of x squared is equal to 4y. Pag ganyan na standard form from the, standard form with vertex at the origin. Okay? Kaya 0, 0 yung origin natin. How about the opening? Binanggit na yung kanina ni Sino ba yung nabanggit kanina? Si Merich, di ba? Anong sabi niya? Ang opening ay upward. Upward. Yan. So, i-draw muna natin. Andito yung 0, 0. Yan. Yan yung origin. 0, 0. Wala. Teka lang class ha. Parang na-send talaga sa GC ng ALS ko ang Teka lang. ALS. Teka lang class. Nalito talaga ako. Bakit pumapasok yung mga ALS ko? Saglit lang. CHS. ALS. Bakit nakapasok kayo sa link? David Agsiwang. Saan nila nakuha yung link? So what do you think class is the title all about? Meron pa bang nakapasok dito class na na hindi yung estudyante? Baka na may nagpasa ha? May nagpasa ba ng link? Pasaway to sila. May nagpasa siguro. About sa race. About sa race. Teka lang, class. May nagpasa ba sa inyo sa ibang link? Tingnan mo mga klase ninyo. Dennis. Pasaway. Ba't na nakapasok yung mga ALS na ko? ALS na... Yung ALS ko ngayon sa junior high school. Bakit kayo nakapasok sila? May nag-send ba sa inyo ng Huwag naman kayong ganun ha. Nagsisend ng link sa iba. Tawagan ko nga to. Saglit lang class kasi baka na-hack yung ko. Tawagan ko muna to. Hello, Valentin. Paano kayo nakapasok sa link ng online ko ngayon? Ay, pasaway. Hindi, online ko to sa private school. O, pakisabi sa pakisabi sa GC nyo. Paano kaya na nakuha yung link? Kasi si John Mark kanina pumasok din. Nagulat ako. O, pakisabihan yung klase mo ha. O, sige. Salamat. O, sige po. Ay, nako class, pasaway. May nag-send daw ng link dun. Siguro may mga kakilala. Huwag naman kayong mag-send ng kasi baka may mga kakilala kayo pumapasok dito sa klase natin na hindi natin alam. Lalo na hindi pa ako pamilyar sa mga pangalan. Minsan, iba ang pangalan na ginagamit, diba? So, huwag niyo namang papasukin yung mga hindi natin estudyante. Okay, sige tuloy natin. So, ito na yung ating vertex 0, 0. Tapos, ang ating opening is upward. So, malamang mamaya dito yan. Pa-up yan, no? Focus. Ako muna magsasagot ha. Focus. Ang focus is yung malalaman natin sa P. Yung nasolve natin na P kanina, ang P natin is 1. Diba? So, ibig sabihin, ang focus natin dito, class, ay andito. Ayan. Bakit? Kasi nasa interior siya ng parabola. Ang parabola kasi natin, class, pag ganito, pag ganyan yan. Hindi pa yan perfect, ha? Pero kasi opens upward. Okay? So, ibig sabihin, ang focus nasa loob ng parabola mo.
Diba? Ang directrix ang nasa labas. So, ang focus, makukuha mo siya, distansya ng P. Yung nakuha natin P kanina, ang P natin is equal to 1. Kaya 1 lang. Bilang ka ng isa. Focus yun. Diba? Marlon. Itong Marlon Cabiles, kaklase nyo to hindi? Class. Sinong may kaklase na Marlon Cabiles? Yes, sir. Classmate ko Ha? Maurice. Kaklase nyo? Sige. Yes, po. Okay, sige. Tuloy. So, yan yung focus. So, nilagay natin yung focus dito. Granaf na natin. Itong 1. Itong sa 1. So, ibig sabihin, makukuha mo na yung coordinates niyan. So, ano ang coordinates niyan? Sinong mga kakapagsabi? Ano ang coordinates niyan? X and Y coordinate. Oy, di ba tinuruan ko na kayo ng ano? Yes, Kabato. 0, 1, sir. Okay, 0. 0 ang X, 1 is Y. Kasi nasa Y-axis siya eh. So, ibig sabihin yan, 0 and 1. Okay? Yung directrix naman, class, is katulad ng layo ng focus. Ito yung focus natin ha. Ito nasa 1. Yan. Katulad ng layo ng focus from the vertex. 1 unit yon. Diba? So, bilang ka rin ng 1 unit pababa dito. Diba? Ito. Yan. Kaso, si directrix ay hindi point, kundi line. So, gagawa ka ng line, class. Ay, hila. Hila, anong nangyari? Oops. Kailang ito sa, may napindot ako. Ay. Wala. Ito naman yung kanilang abstract. Second class, parang shoot as bar. Nalito ako, class. Ups. Yan. O, balikan natin, no? Ito ba yun? Ayan, 4y. So, ang vertex natin is 0, 0. Yan, dito yon. Nawala kasi. Yan. Tapos, opening is upward. Yan. Pag ganito kasi yan, no? Ayan. Mamaya, may ipapakita naman akong perfect na graph ng parabola na yan. Tapos, focus dito sa 1. Ito. So, may coordinates na 0, 1. No? Sabi ni kanina, na 0, 1. Okay. Tapos yung directrix class ay 1 unit din. Pababa. Pababa ka kasi parehas lang sila. Ito yon. So, gagawa ka ng line. Ay, ba't ganun? Gagawa ka ng line class. Yan. Tapos dito rin line. Yan. Yan. Yan yung magiging directrix natin. Klaro ba? Malabo ang ano, no? So, basta ito kapalan ko na lang. Yan. Yan. Nababasa naman daw. Yan. Basta linya, yan, linya. Gagawa ka ng linya. Bibili nga ako ng makapal na pen tab. Okay? So, yan yung directrix natin. So, di ba dumaan siya sa y negative 1? So, ang directrix natin, since line siya, hindi coordinates ang ilalagay mo. Kasi, ano siya eh, ang tawag ito, line siya eh. Gen size eh. Ay, hindi na nga lang ako magpa-accept, baka hindi ito estudyante. So, dahil line siya, ang isusulat mo dyan ay y is equal to negative 1. Diba? Kasi negative 1 siya sa y eh. Yung nakalagay siya sa, nandun siya sa y banda. So, y is equal to 1 ang ating directrix. Tapos, yung length of the latus rectum, ano? Ano ang length ng latus rectum kanina na nakuha natin? Yes, si Queen na naman. Walang iba ang sasagot. Ira. So, ito naman po yung kanilang abstract. 1, sir. 1 ba? Yung nakuha nating value of 4p? 1 ba kanina? Queen Ann. 4 po. O, di ba 4 yun kanina? 4. Yan, lagay mo dyan, 4. Yung 1 kanina, yan yung P. Di ba? Ganito yun, 4P is equal to 1.
P is equal to 4. P is equal to 1. So, 4P is the length of the latus rectum which is equal to 4. Diba? So, 4 ang ating length of latus rectum. Tapos, yung P is equal to 1, yun yung layo ng directrix at saka ng focus. Now, coordinates of the latus rectum. Since 4 units ang layo, tigi-ilan sila? Pakaliwat kanan, tigi-ilan? Kasi dadaan siya ng focus eh. Junel, Castigador. Dalawa, sir. Okay, tigda-dalawa. So, balikan mo si focus. Ito yung focus mo, ito. Ito yung focus mo nasa 1, positive 1. Bilang ka ng isa, dalawa. O, dito. Ayan na naman yung pentab ko. Ano yung pentab class? Medyo, Yan. So, yan. Tapos, bilang ka rin ng dalawa sa kaliwa. 1, 2. So, dito. Yan. Okay? So, kung gaganunin mo yan, ilalain mo yan, papunta doon. Yan yung tinatawag natin na latus rectum. 4 units ang layo. So, tigda dalawa. So, ano ang mga coordinates ng ating latus rectum? Unahin mo tong nasa kanan. Ano ang coordinates niyan? Ito. Ano ang coordinates nito? Kanan. Maliban kay Queen Anne. Baka may iba pa dyan na gusto. Ito, coordinates. Vincent Paul. Unahin mo yung X. Sir, positive 2, Okay? negative 2. 2, positive. Ito sa X. Tapos, nakatapat siya sa Y na negative 2 din ba? Yeah. Hindi, nandito siya, oh. 1, sir. 1, sorry. 1. Okay, 1. Sorry, 2, 1. And, ano naman yung isang coordinate na sa kaliwa? Tama yun, Vincent Paul, ha? Very good. 2, 1. Okay? Ano naman ang coordinates ng kabila? Nasa kaliwa? Nasa right yung binanggit ni Paul, eh. Diba? So, ano naman yung ating isang coordinate? Junel. Yung kaliwa, Junel. Wala si Junel? Tampos na lang. Negative 2, sir, then comma 1. Ano yon? Negative 2, then comma positive 1. Okay. Negative 2, kasi natapat siya sa X dito, oh. Natapat siya sa X na negative 2, tapos natapat din siya sa positive 1. So, negative 2, 1. Okay, very good. Marunong na. No? Ano naman yung axis of symmetry? Ano naman yung axis of symmetry? Yung humati sa kanya, di ba nasa mismong y-axis siya? Di ba? So, yung axis of symmetry natin is X is equal to 0 or the y-axis. Yan. Or the y-axis. Okay? Kasi nasa X is equal to 0 siya. Yung tinamaan niya yung X na 0, di ba? Nasa ito yun, ito mismo eh. Itong y-axis mismo mo yung ating axis of symmetry. Kasi di ba ano ba ang axis of symmetry, class? Yung linya na naghati sa parabola into 2 equal parts. Okay? So tingnan nitong pinaka natin. Ayan. Yan yung pinaka niya. Di ba? Yan yung pinaka graph niya na maganda na version. Okay? So, tingnan natin. So, ito yung vertex dito, 0, 0. Diba? Yung focus natin, isang 1 unit lang kasi ang P natin is equal to 1, kaya 1 unit. Pataas. 1 unit din pababa para sa directrix. Tapos, yung latus rectum ay 4 units, dadaan yun sa focus, kaya tigdadalawa. From focus, pa kanan, isa, dalawa. Focus, pa kaliwa, sa dalawa. Kasi 4 yun, yung kabuuan. Okay? Okay, tapos upward. Okay, yan na yun. Tapos axis of symmetry, hinati niya, nandun mismo sa andun mismo sa Jason Duatin. Ay naku, meron tayong meron nagloloko sa link natin. Naku, pag nalaman ko talaga sino nagsisend yan. May nagsisend ng mga sa link natin. Hindi ko alam kung
Hindi ko alam kung sinong nagtitrip na sinisend ng mga link natin. Pasaway ito sila. Pag nalaman ko talaga sino yung nagsisend, nako. Okay. Pangalawang example, ito na lang last example natin kasi medyo 12 minutes na lang tayo. Determine the opening of focus, axis of symmetry, directrix, length, and the coordinates of the latus rectum of the parabola with the equation y square is equal to 16x. So, ano sa tingin nyo ang, opens upward, downward, or left, right? Si y ang square. Yung iba naman, maliban sa tatlong pumindot. Yes, Morena. Left and right po. Okay, left and right kasi si y square, di ba? Okay, si y square. Okay? So, left or right? Sa tingin nyo, left ba siya or right? Ha? May nag-enter talaga ng may nagluloko talaga na Okay. Yes, Queen. Right po. Okay, right. Kasi positive yun, di ba? Okay. Yan. Okay. So, gawa natin. Ang vertex. Ano ang vertex? Sige, gawa tayo ng drawing natin yung Ira. 0, 0, sir. 0, 0 ha. Kasi at the tayo eh. At the, At the origin. So, ang vertex natin dyan ay 0, 0. Opening, nabanggit na kanina, sabi nga ni, ay right. Okay? Okay, so dito tayo. Gawa tayo ng, vertex. Yan, vertex. Yan. Now, paano ang focus? Ang ating equation ay x square, y square is equal to 16x. Ano ang ating 4p? Di ba 16? So 4p is equal to 16. Ibig sabihin nun, ang layo ng latus rectum mo ay 16. Okay? 4p is equal to 16, kaya yung layo ng latus rectum mo ay 16. How about the P, which is ang layo ng focus at directrix from the vertex? Paano makuha yung P? Diba? 4P is equal to 16. Isusolve mo lang yan. 4P is equal to 16 divided by 4 para P na lang natira. So, ano ang P? Maliban sa dalawang pumindot. Divide na lang yan, class. Grabe naman. 16 divided by 4 na lang. Yung iba naman, nakasagot na to si Jude, nakasagot na to si Tampos. How about the others? 16 divided by 4. Walang iba sasagot? Joven? 4. Di ba? 4. Okay, so yung P natin ay 4. Ilagay natin yan dito para hindi ka malito. So 4P is equal to 16 at saka yung P mo is equal to 4. So yung focus mo ay ang focus mo ay 4. So bilang ka. Pa-right siya, di ba? Pa-right siya, opens to the right. So bilang ka dito sa right. 1, 2, 3, 4. So andito banda. Mali na naman yung ko. Ang dami nang pasaway talaga tong sino kaya talagang sa inyo kaklase ninyo na nag-send nag-send ng link. Okay. So what is our focus, class? Ano ang coordinates ng focus natin? Tingnan mabuti. Nasa x-axis siya. Nasa x-axis siya, class. Hello. Ano ang ating focus? Ano ang coordinates? Nasa nasa x-axis siya eh. So ibig sabihin, yung x natin diyan ay Ira? 0, 4. 0, 4 po. 4. Okay. So 0 yung x mo, yung y mo ay 4. Okay? So 0, 4.
Okay. Ay, hindi. Mali. Nasa ano siya eh. Nasa, baliktad siya. Baliktad siya, Ang X mo ay, ang Y mo ay 0 kasi nasa X-axis siya. 4, kailan ha? 4, 0. Yan. 4, 0. Bakit? Kasi nasa X-axis siya. So, ibig sabihin, 0 yung X niya. Okay? 4 yung X niya, tapos 0 yung Y niya. Kasi nasa X-axis siya. Pag nasa Y yan, si Y naman ang, X naman ang 0 mo. Si Y naman ang kukunin mo kung asan siyang Y na napunta. Di ba nandiyan ang 4 na sa X? So 4 ang X mo, 0 yung Y mo. Okay? Next, directrix. Ano naman directrix? So, pag ganito yung forma niyan ha, medyo malawak yan kasi 16 yung Ayan. O, ano naman ang directrix natin? Bilang tayo, ilan ang bibilangin natin? Ilan bang P? 4 din, di ba? O, parehas lang yung focus at saka directrix. Bilang tayo ng 4, saan? Pataas, pababa, or pakaliwa? Pag hinahanap natin yung directrix. Queen Anne. Pababa po. Hindi. Nasa pa-right siya eh. Pa-right yung Ano open po? Y negative. 1, 2, 3. Hindi, bilang muna tayo. Di ba dito? Masagutin natin si Regan, Paran. Saan dato, ilang bibilangin natin? Kaliwa, pa kanan, or taas, pababa? Regan. Paran. Sige na, 5 minutes na lang. Kaliwa. O, pakaliwa ka kasi ang opening mo ay right eh. So, yung directrix, nasa labas yun. Diba? Sa labas ng parabola. So, nasa kaliwa siya. Bilang ka rin. 1, 2, 3, 4. Andito yun. Yan. Taps. Yan. So, gagawa ka ng linya. Line yan ha. Directrix line yan. Nahirapan kasi ako gumawa ng line yan. Mamaya, papakita ko naman yan ng tamang na. So, bilang ka rin ng 4 ha. Straight line yan kasi ha. Hindi ko lang may straight kasi maliit yung pen tab ko. Okay? So, ano ang coordinates ng directrix natin? Ano ang coordinates na ang directrix? Nasa x-axis siya, di ba? So, x is equal to, Paran? Negative 4. Okay, negative 4. Very good. Okay, x is equal to negative 4. Now, the length of the latus rectum. Ilan nga ang length ng ating latus rectum? Sagot? Anong tawag dito, Queen Anne? 16 po. O, 16. O, ilagay mo lang yung 16. Yan. Okay? Tapos, coordinates. O, pakimute mo na ha, pakimute. Paran, pakimute. Okay. So, dahil 16 ang layo, o, pakimute, Paran. Dahil 16 ang layo, tigi-ilan? Tigi-ilan ang bibilangin natin, Junel? 8 po. Ano, Junel? 8 po. Okay, 8, 'di ba? Kasi 16 'yun eh. Bilang ka ng 6, ito yung focus mo. Ito yung nasa 4, positive 4. Bilang ka ng 8, papunta ka taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So dito banda. So kulang pa yung ginawa ko, no? Kulang pa. Tapos sa kabila din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O, tumama yung kaliwa, baba. Ayan. Kasi 16 yung ating, 16 ang ating latus rectum. Okay? So, ano-ano ang mga coordinates ng ating latus rectum, class? Tingnan mabuti, yung sa taas muna. Yung sa taas muna, class. Ito. Anong ito? Yes, Jude. Ano ang unang coordinate? Unahin mo. Jude, unahin mo yung X. Saan siya nakatapat? Sa X, axis. Tapat siya sa? Sa 8, sir. Hindi, X-axis. Itong X, yung nakahiga. Yung nakahiga, saan siya natapat? Sa 4, sir. 4. Okay, 4. Kama, ano yung Y niya? Yung sinabi yung kanina. 4, 8. Ako na lang ha, kasi positive 8. And, yung pababa na ito. Anong coordinates ito? Sinong gusto?
Ito. Ito. Sa baba. Joven, Gandamon. Unahin yung X. Joven. Negative 4, negative 8. Hoy, negative 4 ba ito? Positive yan. Ay, sorry, sir. Oh, Positive pala, sir. 4, negative. Negative 8. Oh, very good. Ayan. 4 yun ha. 4 yung, pag x-axis kasi yan, pag nakahiga, x yun. Kanan ng higa, positive. Kaliwa ng higa, negative. Yung tayo naman, upper part ng tayo, positive. Yung baba naman is negative. So, yun yung titingnan mo kung saan sila nakatapat. Okay? So, the axis of symmetry, dahil hinati niya ang parabola, nasa x-axis natin, di ba? So, ibig sabihin yun, y is equal to 0 or x-axis. Ayan. Ayan yung ating graph ng ating parabola. Okay? Tanong. Sige. Tingnan mabuti. Tanong. Ito yun, oh. Ayan. Ayan yung pinakamagandang graph na ano natin dyan. Okay? So, ang ating focus, nandito. Tayo lang ha. So, ito yung vertex natin. Focus natin ay 4 ang layo, di ba? So, andito, 4 din ang layo sa ating axis of symmetry. Linya yan. Ayan, oh. Hindi lang ako marunong kanina kasi sobrang liit yung pen tab ko, class. Mali ako ng bili. Maliit yung nabili ko. Nagalitan tuloy ako. Oo. Tapos, ito yung directrix natin. Tapos, yung latus rectum, 16, kaya 8. Pataas, 8 naman pababa yung bilang. Okay? Yun lang. Tapos, gawan mo na ng parabola yan. Okay, so that is the parabola. Y square is equal to 16x. Is there any question? May katanungan? Hello, may katanungan ba? Pag walang tanong, approve sign. Dali. Okay, kasi time na tayo. May klase pa ako ng GenMat sa ibang section. Yes, Kapenya. Sir, medyo nalito lang ako doon sa latus sige. rectum, sir. Kasi ang sabi niyo po, 16 yun, sir. Oo. So, naging 8 po siya kabilaan. So, lagi po siyang divided by 2, sir? Oo, kasi equal yung pagkakahati niya from the focus. So, kung 16 yan, 8. From focus, 8 pataas, 8 pababa. O di kaya, 8 pa kanan, 8 pa kaliwa. Depende yun saan nag-opens yung parabola mo. Okay po. Thank you, sir. Sige. Sino pa may tanong? Dali. Kahit mga 1 minute pa. Sabihan ko lang yung ano ko na ano. Wait sa link. Sige pa. Okay, dali. Wala nang tanong? Wala na yatang tanong. Sige. Wala na. Okay? So, next, paki-ano na lang to, paki-picturean nyo na lang to. May ibibigay akong example number 3. Ayan. Ayan. Ito yung ating activity 2. Ha? Pero, sagutan nyo muna sa papel yan, wala muna kayong ipapasa. May time pa kayo kasi dadagdagan natin yan sa isa pa na ellipse or hyperbola bago nyo isend doon sa link ng Google Forms na ibibigay ko. Ha? So, as of now, screenshot nyo yan, sagutan nyo, itago nyo muna sa notebook ninyo or papel ninyo. Ha? Basta at least may sagot na kayo dyan. Matagal pa naman ang next activity 2 natin. Ha? Hindi naman kayo pahihirapan na ang dami activity. Okay? Alam ko marami rin kayong sinasagutan sa ibang subjects. Okay? So, paki-screenshot at sasagutan nyo yan. Igagraph nyo lang. Ha? Ganito lang, yung ginawa natin ito. Kopyahin nyo lang tong table na to. Tapos, kahit yung table lang, wala ng graph. Basta ito, kukumpletin. Ang target mo dito is makuha yung, ayan, vertex, opening, focus, directrix, length of the latus rectum, coordinates of the latus rectum, and the axis of symmetry. Yan lang. Hindi na kailangan i-graph pa. Naintindihan ba? Approve ano? Kung naintindihan. Ayan, ha? Basta ito lang. Example number 3, gagawin natin yung activity 2, pero may dagdag pa yan, ha? May dagdag pa yan. Ang isasagot nyo lang dyan ay itong table na to. Itong wala ng graph, yung table lang.
vertex hanggang axis of symmetry. Okay? Sige. Paki-open cam muna para mag-screenshot tayo. Ganun talaga ang calculus class. Medyo mahirap-hirap talaga. Sinimplihan na nga lang natin yan. Pinili na lang natin yung topics. Okay, tingin sa camera. Ready? 1, 2, 3. Kasi may klase pa ako sa kabila. Okay. Okay, that's all for tonight, class. See you next week, ha? Tapos yung activity 1 natin, close na yon. I just hope na nakapasa na kayo kasi mag-check na ako within this week. Okay? Okay, that's all for tonight. See you next time. See you tomorrow pala para sa ating Gen Math. Bye-bye. Bye, sir!